Ang liwanag ng umaga ay marahang gumuguhit sa mga marmol na sahig ng apostolikong palasyo. Mula sa mataas na bintana ng kanyang silid, tanaw ni Papa Leo Racio ang plaza ng San Pedro na unti-unting nabubuhay sa mga yabag ng mga peregrino, huni ng mga kalapati, at kaluskos ng pag-asang gumigising kasama ng araw. 6 na araw pa lamang mula nang mahalal siyang papa, at ang kanyang katahimikan ay hindi pa rin nasasanay sa dami ng katahimikan na kanyang tinatanggap. Nakahanda na po ang sasakyan, kabanal-banalan, sabay abot ng isang folder ng kanyang batang katulong na si Antonio. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa papeles, para bang hawak niya ang kabuuan ng araw ni Leo sa loob ng makapal na balat. Tumingin si Leo sa kanya, bahagyang ngumiti. Gaano kalayo ang ospital mula rito? Sa paglalakad? Mga 10 minuto o 15, depende sa dami ng tao. Tumango si Leo. Maglalakad tayo. Nanlaki ang mga mata ni Antonio. Po. Pero ang protocol, ang seguridad. Si Kristo'y naglakad. Tumigil si Antonio, parang may kung anong umalimpuyo sa kanyang isipan. Ang huling papa na kanyang pinagsilbihan ay hindi kailanman lumihis sa schedule. Hindi basta-basta tumutugon sa agos ng damdamin. Subalit ngayon, ito ang Santo Papa na walang motorcade, walang tunog ng trompeta, isang lalaking nakaputi lamang, may pulang sintas na gumuguhit sa araw, habang siya'y humahakbang palabas ng palasyo, kasabay ang 2 kabadong miyembro ng Swiss Guard. Sa labas, isang batang madre ang napahinto. Siya ba yon? Mahina niyang tanong sa kasama. Isang batang babae ang humawak sa kamay ng kanyang ina, Nanay, Pope ba yan? Sa simula'y may pagdududa. Maaaring ito'y eksena lamang, bahagi ng isang seremonyal na pagpapakita. Ngunit hindi ito parada. Wala itong camera crew. Wala itong anunsyo. Isang lakad lang ito. Tahimik, may layunin at puno ng kababalaghan. Lumapit si Antonio sa gilid ni Leo. Kabanal-banalan may lalaki sa gilid ng plaza. Palagi siyang naroon. Minsan sumisigaw. Delikado po siya. Anong pangalan niya? Tanong ni Leo, hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Hindi po namin alam. Kung gayon, alamin natin. Tumigil ang buong plaza. Ang mga turista ay naglabasan ng telepono, ang mga gwardiya ay naghigpit ng postura. Si Carlo, ang lalaking gusgusin, nakaluhod, umiiyak sa harap ng lahat, ay hindi tumigil. Maawa ka. Diyos, maawa ka sa akin. Delikado siya, bulong ni Marco, isa sa mga gwardiya. May history po siya ng paninira. Wala pong makuha sa kanya kundi sigaw. Ngunit tuloy-tuloy pa rin si Leo, dahan-dahan, hindi nagmamadali. Ang kanyang mga mata ay diretsyo kay Carlo, at ang kanyang hakbang ay parang panalangin na humuhugis sa mga cobblestone. Anong pangalan mo? Tanong ni Leo, ngayon ay ilang hakbang na lang ang layo sa lalaki. Nag-angat ng ulo si Carlo. Namumula ang mata. Nabigla. Parang hindi makapaniwala sa taong nasa harap niya. Ikaw ang Papa? Ako si Leo, sagot ng Santo Papa. At gusto kong makilala ka. Carlo, paos niyang sagot. Sumulyap si Antonio sa mga mamamahayag na biglang nagsilapit. Naroon si Sofia, may kamera sa balikat, isang freelance journalist na hindi inaasahan ang nangyayaring eksena. Naramdaman niya ang init sa dibdib, isang uri ng kilig na parang mayroong kwento sa harap niya na hindi scripted. Anong ginagawa niya? Bulong ni Sofia sa sarili. Publicity stunt. Owing. Ngunit habang nag-zoom siya sa mukha ng Papa, may nakita siyang kakaiba, wala ni katiting na pagpapanggap. Mayroong pakikinig. May tahimik na tapang. Maawa ka, muling bulalas ni Carlo, nanginginig. Hindi na ako nakita ng Diyos. Narito ako ngayon, sagot ni Leo, mahinang tinig pero matatag. At nakikinig ako. Tila naputol ang oras. Ang mga palad ni Carlo ay gumapang sa lupa, parang humuhugot ng lakas sa mismong bato. Tiningnan niya ang mukha ng Papa, at sa unang pagkakataon, hindi siya tinuring na panganib, kundi bilang tao. Sa gilid ng crowd, naroon si Francesca. Tahimik, naninigas, ang mga matay nakatuon sa lalaki sa lupa. Kilala niya ito. Siya ang dahilan kung bakit siya natatakot pa rin sa bawat tunog ng salamin. Pero ngayon, sa mga bato ng plaza, may kung anong bumabaluktot sa kanyang dibdib. Hindi ko kayang panoorin ito, bulong niya. Pero nanatili siyang nakatayo. May kung anong humihila sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Sa kabilang dako, sa fountain, hawak ni Luca ang kamay ng kanyang ina.
Nanay, bakit kinakausap ng papa ang taong yon? Dahil siguro, anak, may taong kailangang makinig sa kanya. Sa di kalayuan, lumapit si Antonio, bitbit pa rin ang folder. Hindi niya maintindihan kung paano magpapaliwanag sa mga opisyal ng ospital. Sa Vatican Press. Sa security. Pero isang tanong lang ang gumugulo sa isip niya, bakit ganito ang papa ko? At sa kanyang puso, unti-unting sumulpot ang sagot, dahil ito ang dapat na papa. Tahimik ang buong plaza ng San Pedro. Ang mga mata ng mundo ay ngayon ay nakatutok sa dalawang lalaki, isa ay banal, nakasuot ng puting sutana, at ang isa na may gusgusin, nakaluhod, parang isang larawang galing sa ibang panahon. Ngunit ang kuhang ito ay hindi katang-isip. Ito ay totoo. Nabubuhay. Bakit ka narito araw-araw, Carlo? Tanong ni Papa Leo, nananatiling nakaluhod sa tabi ng lalaki. Humigop ng hangin si Carlo. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi ito dahil sa lamig. Sa loob ng maraming buwan, marahil taon, walang tumingin sa kanya ng diretsyo, lalo na hindi ang isang tao na pinaniniwala ang sugo ng Diyos. Dahil dito ako huling narinig. Hindi agad nakaintindi si Leo. Narinig? Dito ko huling naramdaman na may nakikinig bago nawala ang lahat. Nanahimik ang papa. Kwento mo sa akin, Carlo. Bumuntong hininga si Carlo, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, parang hinuhukay sa alikabok ng alaala ang simula ng kanyang pagbagsak. May asawa ako noon. Maria. Matalino. Matigas ang ulo. Mahal ko siya. Hindi kami mayaman pero sapat ang meron kami. Nagtatrabaho ako sa isang warehouse. Nagpapatawa siya habang nagluluto. May anak kami. Paulo. Sa gilid ng plaza, si Sofia ay hindi na lang basta nagre-record. Hawak niya ang kamera, pero ang kanyang mga daliri nanginginig. Hindi niya inaasahan ito. Hindi lang ito kwento, ito'y sugat na unti-unting hinuhubad sa harap ng publiko. Magaling na bata si Paulo, patuloy ni Carlo. 7 taong gulang nung huling beses ko siyang yakap. Gusto niyang maging arkitekto. Kahit blocks lang, ginagawa niyang kastilyo. Anong nangyari sa kanila? Mahina ngunit buo ang tanong ni Leo. Si Maria nagka-cancer. Napalunok si Carlo. Akala namin kaya. Chemotherapy, gamot. Sabi ng doktor may pag-asa pa. Pero ang pag-asa, mahal pala yon. Si Francesca, sa likod ng mga tao, ay sumulyap pababa. Narinig na niya noon ang mga dahilan ng mga kriminal. Palaging may dahilan. Ngunit habang pinapakinggan niya si Carlo, may pamilyar sa kanyang boses, hindi ang salita, kundi ang basag. Hindi ko siya maiwan, bulong ni Carlo. Nag-resign ako para alagaan siya. Umiiyak siya sa gabi. Nagbabasa ako sa kanya ng Biblia, kahit hindi ko alam kung gising pa siya. Pero ang gamot wala kaming pambayad. Wala bang tumulong? Tanong ni Leo. Sinubukan ko. Lahat ng charity, lahat ng simbahan. Pero parang hindi na kami kabilang sa mundo. Lalo na nung nawalan ako ng trabaho. Ayaw na nila ng taong may obligasyon sa labas na para bang ang pagiging asawa at ama ay sagabal. Namumuo na ang luha sa mata ni Sofia. Muli niyang itinaas ang kamera, ngunit ngayon ay mas dahan-dahan. Gusto niyang tiyakin na bawat salita ay hindi mawawala. Araw-araw, naglalakad ako sa Roma. Soup kitchen, food bank. Pero minsan, wala. At isang araw, huminto si Carlo. Humigpit ang hawak niya sa punit na tela ng kanyang pantalon. Umuwi akong walang dala. Gutom si Paulo. Si Maria, hindi makabangon. Tumingin sa akin ang anak ko na parang hindi niya ako kilala. Umalinggaw ang katahimikan sa paligid nila. Si Antonio ay tahimik na nakatayo, ang folder ay nakalimutang nakasuksok sa kanyang kilikili. Si Marco, ang gwardyang laging handa, ay hindi na rin alam kung dapat bang kumilos o hindi. Kinabukasan, nadaanan ko ang isang tindahan. Sa likod ng salamin may tinapay. Kesong paborito ni Maria. At gamot. Eksaktong gamot. Napalunok si Carlo. Tumayo lang ako roon. Matagal. Sabi ko sa sarili ko, babalikan ko na lang. Magbabayad ako. Naiintindihan ng Diyos. Napatigil siya. Tumingin kay Leo. Pero hindi ako bumalik. Pumasok ka, tanong ni Leo, hindi mapanghusga, kundi parang gustong maintindihan. Tumango si Carlo. Sinira ko ang salamin.
Kinuha ko ang tinapay. Ang gamot. Umalinggaw ang alarm. Nahuli ako. Sa harap ng anak ko. Sa harap ni Maria. Pumikit si Carlo. 6 na buwan akong nakakulong. At nung ika-3 buwan namatay si Maria. Napalunok si Leo. Wala siyang sinabing dasal. Wala siyang sermon. Tanging katahimikan ang inialok niya. Isa itong uri ng pakikinig na tila pinaghirapan, na para bang ang bawat sandali ay isang uri ng panalangin. Hindi ako nakapagpaalam. Hindi ako nakahawak sa kamay niya. Si Paulo galit siya. Tinawag niya akong duwag. Sinabi niyang hindi ko sila sinagip, sinira ko lang lahat. Huminga si Carlo, mabigat. Kaya mula noon, dito na ako. Sa plaza. Sa harap ng simbahan. Sa ilalim ng krus. Naghihintay na mapansin ulit. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng mga batong marmol, may narinig si Leo na hindi galing kay Carlo, kundi mula sa paligid, ang pagpigil ng hininga ng mga tao, ang paghampas ng damdamin sa dibdib ng bawat isa. Maging ang mga gwardiya ay tila nalusaw ang istriktong anyo. Lumingon si Leo sa kanyang katulong. Antonio. O, kabanal-banalan? Ilabas ang sasabihing itineraryo ngayong araw. Iyon ay hindi na natin susundin. Namula si Antonio. Pero po, ang plano ng Diyos ay minsan lumalampas sa schedule natin, sagot ni Leo at muling tumingin kay Carlo. Gusto kong tulungan ka. Hindi dahil sa tingin ko ay dapat lang, kundi dahil nararapat kang ituring na tao muli. Nag-angat ng tingin si Carlo, at sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, may liwanag sa kanyang mga mata, marupok, pero totoo. Bakit ako? Tanong niya, paus. Dahil sumigaw ka, tugon ni Leo at humawak sa kanyang balikat. At walang sigaw na totoo ang pinapalampas ng Diyos. Umalinggaw pa rin ang sigaw ni Carlo sa isipan ni Papa Leo, habang tahimik silang naglalakad sa makitid na pasilyo ng isang luma, ngunit malinis na gusali sa gilid ng Vatican. Huminto ang grupo sa harap ng isang pinto na gawa sa simpleng kahoy. Inabot ni Leo ang seradura at dahan-dahang binuksan ito. Dito ka muna maninirahan, mahinang sabi ng Papa, tinatapik ang balikat ni Carlo. Walang kamera rito. Walang mata. Tanging kapayapaan. Dahan-dahang pumasok si Carlo sa maliit na silid. May isang kama na may puting linen, isang mesa na may mangkok ng mainit na sopas, at katabi nito'y tinapay, malinaw pa ang singaw mula sa pagkakaluto. Napalunok si Carlo. Ilang taon na rin mula nang makakain siya ng pagkaing hindi galing sa basura o sobrang donasyon. Libre po ba ito? Tanong niya, parang takot sa sagot. Ngumiti si Leo, ang mga mata'y payapa. Hindi lahat ng mahalaga ay may presyo. Kumain ka. Mamaya, ipapakilala kita sa isang taong kasing tigas ng tinapay kapag overbake, pero mas mainit kaysa sa sabaw na yan. Iniwan siya ni Leo sa silid. Sa pag-upo ni Carlo sa gilid ng kama, nanginginig ang kanyang mga kamay. Dinampot niya ang kutsara at dahan-dahang isinubo ang sabaw. Hindi niya napigilan ang pumikit. Hindi dahil sa sarap, kundi sa bigat ng lahat ng wala na sa kanya, at sa kakaibang presensya ng isang bagay na ngayon lang muling dumaan, pag-asa. Sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Sofia sa isang maliit na hostel, nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Pinapanood niyang muli ang eksena sa plaza, si Papa Leo, nakaluhod sa tabi ng pulubi. Ilang ulit na niya itong narwine. Hindi na siya makapagsulat ng diretsong artikulo. Nagsimula siya, buburahin, magsisimula ulit. Sa gitna ng marmol at katahimikan, binasa niya ang sinimulan, 2 tao ang nagtagpo, isa ay may korona ng simbahan, at ang isa na may pilat ng mundo. At sa pagitan nila ay isang bagay na hindi kayang kunan ng kamera, pakikinig. Binitiwan niya ang keyboard at pinisil ang sarili. Hindi siya relihiyoso. Pero hindi niya maipaliwanag kung bakit gumugulo sa kanyang dibdib ang eksenang iyon. Hindi ito simpleng kwento ng kahirapan. May bumuka sa kanyang loob. At ayaw pa niya itong pangalanan. Kinabukasan, isang malakas na katok ang gumising kay Carlo mula sa isang tulog na parang yakap ng katahimikan. Gising na, sigaw ng isang boses sa labas ng pinto, matalas, may utos, pero hindi galit. Ang tinapay ay hindi natutulog. Bumangon si Carlo, gulong-gulo ang buhok. Pagbukas ng pinto ay bumulaga sa kanya ang isang matandang madre na nakaapron at may mga batik ng harina sa braso. Diretso ang likod nito at ang mga mata ay tila palaging sinusukat ang tao sa unang tingin pa lang.
Ako si Marta, anito. Ako ang tagapangasiwa ng panaderya ng Vatican. At ikaw, halika, may matututunan ka. Nagkakamot ng ulo si Carlo. Hindi po ba ako bisita rito? Sumimangot si Marta, sabay abot sa kanya ng apron na may pangalan niyang si Carlo na sinulatan ng pentel pen. Sa bahay ng Diyos, walang bisita. Lahat may trabaho. Kung gusto mong kumain sa gabi, magtrabaho ka sa umaga. Simple. Hindi niya alam kung tatawa o lalabas. Pero sa halip, kinuha niya ang apron at sumunod. Ang panaderya ay amoy gatas, levadura, at tuyong araw. May init itong iba kaysa sa init ng lansangan. Sa loob, may mga trays ng tinapay, naglalakad na mga madre, at sa gitna ng lahat, si Marta na parang general sa gitna ng batalyon. Ang masa, parang buhay, paliwanag ni Marta habang minamasa ang kwarta. Kapag sobra kang dumidiin, pumuputok. Kapag sobra kang mahinahon, hindi angat. Tahimik lang si Carlo. Pinagpapawisan. Pinagmasdan siya ni Marta. May kwento ka sa mga kamay mo. Marami nang dinanas, ani Marta. Gamitin mo yan. Hindi para sa'yo. Para sa susunod na gutom na darating. Tila nahulog sa isang kakaibang ritmo si Carlo. Ang pagkiskis ng harina, ang pagmasa ng kwarta, tila may naaalala ang katawan niyang matagal nang hindi ginamit. Isa, dalawa, tiklop, pindot. Isa, dalawa. Tila dasal. Tila awit. At sa dulo ng hurno, may lumalabas na tinapay na hindi lang pagkain, kundi simbolo. Sa labas, muling lumitaw si Sofia sa gilid ng simbahan. Hindi niya alam kung bakit siya bumalik. May dala siyang kamera, pero hindi siya nakatutok sa mga haligi o sa liwanag ng simboryo. Ang mga mata niya ay naghahanap sa mga ordinaryong mukha. At sa bawat tingin niya sa mga pulubi sa gilid, naiisip niya si Carlo. Ang lalaking iyon, hindi na lang siya kwento. Samantala, si Francesca ay nakaupo sa isang bench sa harap ng kapilya. Tahimik. Nakatungo. Ang pangalan ni Carlo ay gumuguhit sa isip niya. Ilang taon na siyang galit. Ilang gabi siyang nagigising sa bangungot ng sirang salamin, nang hiyaw ng lalaking pumasok sa kanyang tindahan, humihinal, pawis na pawis, may hawak na tinapay na parang armas. Ngunit ang mukha ng lalaking iyon ay hindi na siya Carlo. Hindi pa siya handang patawarin. Pero ngayong nakita niya kung paano siya kausapin ng papa, may pumutok sa loob. Parang bitak sa pader. Parang unang sulyap ng tubig sa disyerto. At sa silid na yon, kung saan muling natutunan ni Carlo ang amoy ng tinapay, ang bigat ng masa, at ang tiwala sa sarili, nagsimula siyang maramdaman na siya'y hindi nasigaw sa isang plaza, kundi tinig sa isang tahanan. Ang mga kamay ni Carlo ay sanay ng manginig. Ngunit hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng bawat alaala na paulit-ulit na gumuguhit sa kanya habang pinipindot niya ang kwarta. Umaga pa lang ay nasa panaderya na siya. Si Marta ay laging maaga, mas maaga pa sa kampanilya ng simbahan. Ang mga hurno ay mainit na, at ang harinang nakakalat sa mesa ay tila niyayakap ang kanyang mga palad. Ulitin mo, utos ni Marta habang kinokorek ang tiklop ng tinapay. Dahan-dahan, Carlo. Ang masa, gaya ng puso ng tao, marupok kapag pinilit. Tahimik siyang tumango. Minsan, natutukso siyang sumagot. Pero tuwing naaalala niya ang mga mata ni Marta, matalas, matapang, at puno ng karanasan, mas pinipili niyang manahimik at makinig. Hindi niya kayang tapatan ang tiwala ni Leo kung hindi niya kayang makinig sa isang babaeng araw-araw ay nagsisimula sa amoy ng levadura at dasal. Ngunit kahit sa gitna ng ritmo ng pagmasa at paghulma, may mga sandaling nawawala siya. Biglang lulutang sa isipan ang mukha ni Maria, ang huli nilang gabi. Ang malamig na kamay ng asawa niyang hindi na gumalaw. Ang mga mata ni Paulo, nakatitig sa kanya sa likod ng bintana ng kulungan, puno ng tanong na hindi niya masagot. Minsan, napapatigil siya sa kalagitnaan ng trabaho, ang mga kamay niya ay nanginginig habang nakahawak sa tinapay. Sa mga oras na yon, si Marta ay hindi nagtatanong. Sa halip, iniaabot lang nito ang basahan. Linisin mo yan. Hindi tayo nagluluto ng tinapay sa luha, sabi nito minsan, sabay balik sa pagmamasa. Sa kabilang bahagi ng Roma, si Sofia ay naglalakad sa kahabaan ng Via della Conciliazione, dala ang kanyang kamera at ang kabang hindi niya maipaliwanag. Bitbit niya ang isang EFS drive. Sa loob nito ay ang artikulo, ang footage, ang raw na salaysay ng araw na lumuhod ang papa sa harap ng isang pulubi. Hindi ito sensationalist.
Hindi ito ang klase ng balita na karaniwang ibinabalandra sa homepage. Ngunit may puso ito. At kahit na may kaba, pinindot niya ang i-upload at isinama ang kanyang pangalan sa byline. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang dumami ang notifikasyon. Tumunog ang kanyang telepono. Mga text mula sa editor, mula sa kapwa mamamahayag, at pati na rin sa ilang hindi niya kilala. Ito ang kwentong hindi namin inaasahan, sabi ng isa. Naantig ako, sabi ng iba. Sa loob ng 24 na oras, kumalat ang artikulo. Ang luhod ng Papa, isang umagang nagbago ang Vatican. Sa ospital, sa mga coffee shop, sa mga feed ng social media, pinapanood ng mga tao si Carlo. Isang mukha ng pagkasira. Isang sigaw ng awa. Isang hakbang pabalik sa pagkatao. At kasabay ng balitang iyon, isang sulat ang ipinadala mula sa Vatican. Ito ay para kay Francesca. Isang simpleng sobre. Walang opisyal na selyo. Ngunit ang lagda ay malinaw, Leo. Nabuksan niya ito sa kanyang maliit na apartment sa Trastevere. Nangangatog ang kanyang kamay habang binabasa ang sulat. Francesca, nakita ko ang mga mata mo sa plaza. Alam kong may bitbit kang sugat. Hindi ko hinihingi na patawarin mo si Carlo. Hindi rin ako naniniwalang agad-agad itong mararating. Ngunit hinihiling ko lang na makinig ka. Hindi para sa kanya. Para sa'yo. Kung may oras ka, gusto kitang makausap. Hindi tungkol sa kanya. Tungkol sa'yo. Leo. Inilapag niya ang sulat sa mesa. Matagal siyang hindi gumalaw. Sa isang bahagi ng kanyang isip, gusto niyang sunugin ito. Ipagtabuyan. Sabihing wala siyang utang na loob sa kahit sinong lalaking unti-unting bumura sa kanyang seguridad. Ngunit sa ibang bahagi ng kanyang dibdib, may kaluskos. Parang galaw ng hangin sa saradong bintana. Hindi pa siya handa. Pero hindi na rin siya kayang manahimik. Lumipas ang 3 araw bago siya sumagot. Nagkita sila sa isang maliit na sala sa loob ng Vatican, walang kasamang kamera, walang kasamang tauhan. Si Leo ay nakasimpleng puting kamisa, walang sutana, walang singsing. Isang lalaki lang sa harap ng isang sugatang babae. Bakit mo ako pinatawag? Diretsong tanong ni Francesca. Mahigpit ang pagkakakrus ng kanyang braso. Dahil nakita kita, sagot ni Leo. At sa tingin ko, wala ring mas matapang pa kaysa sa taong dumadalo kahit hindi pa handa. Hindi ko siya mapapatawad, mariin niyang sabi. Sinira niya ang tindahan ko. Pinasok niya ako, sumigaw siya, hindi ko alam kung papatayin ba niya ako noon. At habang sinusulat siya ng mga tao ngayon na parang bayani, ako pa rin yung natatakot sa bawat langit-ngit ng pinto. Tumango si Leo. Totoo ang takot mo. At walang sinumang makakapagsabi kung kailan ka handa. Pero ang pagharap sa sakit, kahit sa pag-upo rito ngayon, ay isang uri ng kapangyarihan. Napatingin si Francesca sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Hindi ko siya babalikan. Hindi ko siya kakausapin, dagdag niya, mas mahina. Hindi mo kailangang gawin yon, sagot ni Leo. Pero nais kong sabihin sa iyo ito, hindi siya tinutulungan ng simbahan para takasan ang nakaraan. Tinutulungan namin siyang harapin ito. At kung sakaling dumating ang araw na gugustuhin mong marinig ang sagot niya, nariyan siya. Pero hindi kita pipilitin. Tumayo siya. Paalam, kabanal-banalan. Salamat sa pagdating, Francesca, mahina ngunit taos-pusong tugon ni Leo. Paglabas ni Francesca, mainit ang hangin sa labas. Tumigil siya sa ilalim ng anino ng isang olibong puno. Pumikit. Ang huling imahe ni Carlo ay ang lalaking sumisigaw, hindi ang taong nagmamasa ng tinapay. Ngunit hindi na rin yon ang parehong sigaw sa kanyang alaala. Isang bitak. Isang lamat sa pader. Isang espasyo kung saan maaaring pumasok ang liwanag. Hindi pa pagpapatawad. Pero maaaring simula. Sa panaderya, binunot ni Marta ang isang tray ng tinapay mula sa horno. Tinawag niya si Carlo. Tingnan mo to, hindi pantay. Mabait ang kwarta ngayon, pero hindi ka pa rin pantay humawak. Napangiti si Carlo. Siguro may ugali talaga akong hindi pantay. Siguro, sagot ni Marta, sabay abot ng bagong kwarta. Pero kahit ang tinapay na luma, pwede pa rin gawin mumo. At ang mumo, nagiging pagkain ng may gutom. Kinuha ni Carlo ang masa. At habang binubuo niya ito sa kanyang mga kamay, naisip niya ang posibilidad. Hindi ng pagkalimot, kundi ng pagbubuo. Piraso-piraso.
Pantay o hindi. Basta totoo. Umagang malamig ngunit maliwanag ang sumalubong kay Carlo habang tahimik siyang naglalakad papunta sa panaderya. May hawak siyang maliit na sobre, bahagyang nakatiklop mula sa pagkakadulas nito sa ilalim ng pinto ng kanyang silid. Hindi niya agad ito binuksan. Sa halip, tinitigan niya ang kanyang pangalan na sinulat sa maayos ngunit kabadong sulat kamay. Carlo Benedetti. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang muli ang pangalang iyon. Buo. Hindi vagabundo, hindi delinkwente, hindi troublemaker. Basta, Carlo. Habang nakaupo sa mesa ng panaderya, pinagmamasdan niya ang tinapay na unti-unting umaalsa sa loob ng horno. May amoy ng mantikilya at harina sa hangin, at sa katahimikan ng sandaling iyon, pinunit niya ang sobre. Mabagal ang bawat galaw niya, parang ang mismong papel ay isang relikuya. Ama, hindi ko alam kung tama bang sumulat ako. Ilang beses ko nang sinimulan at binura ito. Hindi ako sigurado kung ano ang gusto kong sabihin. Pero may tanong ako na hindi ko maalis sa isip ko, totoo ba yung nakita ko sa video? Ikaw ba talaga yon? Yung lalaking nakaluhod sa harap ng papa. Ang mga kaklase ko sa eskwela, may kanya-kanyang opinyon. May nagsabi raw kriminal ka. May nagsabing matapang. Ako? Hindi ko alam kung ano ang maramdaman ko. Galit pa rin ako. Malungkot din. At totoo, namimiss kita. Lalo na pag naaalala ko yung ginagawa natin tuwing linggo, yung tinapay natin sa karton na oven. Tinawag mo akong Chef Paulo. Gusto kong tandaan yon. Hindi yung gabi na kinuha kanila sa harap namin. Hindi pa ako handang makipagkita. Pero handa akong magbasa. Kung susulat ka siguro babasahin ko. Paulo. Hindi na nakapagsalita si Carlo. Nakatingin lamang siya sa papel, nanginginig ang mga kamay habang hinahaplos ang bawat letra gamit ang daliri. Tumulo ang luha niya, hindi gaya ng mga luhang minsang mabilis, puno ng panlulumo. Ito'y mabagal, masakit at sagrado. Hindi mo na kailangan saluhin yan sa tinapay, sabi ni Marta mula sa kabilang dulo ng mesa. Nakatayo ito, ang mga bisig ay nakasandal sa hari ng lamesa. Hindi niya tinanong kung ano ang laman ng sulat. Hindi siya kailanman nagtatanong. Pero palagi siyang nandyan, gaya ng hurno na hindi namamatay. Sumulat siya, bulong ni Carlo. Tumango lang si Marta. Anong gagawin mo ngayon? Susulat ako pabalik. Di ayusin mo yang sulat. Huwag mong paduguin ang papel. Umalis si Marta, iniwan si Carlo na nakatingin pa rin sa liham. Kinagabihan, sa tabi ng kandila sa kanyang mesa, nagsulat siya sa papel na kasing linis ng panibagong simula. Anak, salamat sa pag-alala kay Chef Paulo. Hindi mo alam kung gaano ko hinihintay marinig ulit ang pangalan na yon. Ang sulat mo ay parang boses mula sa ilaw sa dulo ng isang lagusan na akala ko ay sarado na. Tama ka. Ako ang lalaking yon. At ako rin ang lalaking gumawa ng mga maling desisyon. Hindi ko inaasahan ang kapatawaran mo, Paulo. Pero salamat sa pagbubukas ng pinto kahit kaunti. Magluluto pa rin ako ng tinapay. Para sa'yo. Para sa mga taong nawalan. Para sa sarili ko. Tatay mo, Carlo. Inilagay niya ang liham sa sobre, isinulat ang pangalan ni Paulo sa harap at dinala ito kay Marta sa panaderya kinabukasan. Padala mo ito, sabi niya. Sigurado ka, tanong ni Marta. Sagot ni Carlo. Kung handa siyang magbasa, handa akong magsalita. Mula sa hurno ay kinuha niya ang isang rolyong tinapay na may rosemary, paborito ni Maria. Isama mo to, hindi lang salita ang kailangang matikman minsan. Marta, na bihirang ngumiti, ay napatingin sa kanya ng matagal. Bumabawi ka na, Carlo. Hindi siya sumagot. Sa halip, pinunasan niya ang mesa, at tahimik na nagpatuloy sa pagmamasa. Makalipas ang ilang oras, sa labas ng panaderya, may lalaking nakatayo. Payat, mahaba ang buhok, suot ang lumang jacket na may punit sa siko. May hawak itong plastik na bote ng tubig at isang sako na pun ng hindi na maayos na gamit. Napansin agad ito ni Carlo. Iba ang lakad. Hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil sa paraan ng pagbitbit ng sarili, isang katawang matagal nang binibitbit ang bigat ng mundo. Dahan-dahan siyang lumapit. Gusto mo ng tinapay? Tanong niya. Nag-angat ng tingin ang lalaki. Mabagal. Parang hindi sanay na tinatanong. Dominico, sagot nito, halos paungol.
Ako si Carlo. Tiningnan siya ni Dominico na parabang sinusukat. Tapos ay bahagyang tumango. Salamat. Binigyan niya ito ng isang roll. Mainit. Malambot. Hindi ko akalaing makakabalik pa ako rito, bulong ni Dominico, inaamoy ang tinapay bago ito kagatin. Dati akong ikaw, sagot ni Carlo. At kung minsan, pakiramdam ko nandun pa rin ako. Umupo sila sa gilid ng pader. Hindi bilang tulong giver at recipient, kundi bilang dalawang kaluluwang sinubok ng parehong ulan. May trabaho ka na rito, tanong ni Dominico, tinuturo ang panaderya. May ginagawa ako araw-araw, tugon ni Carlo. Hindi ko alam kung trabaho ba ang tawag. Pero pinapawisan ako at pinapakain ako. Pwede na rin. Tumango si Dominico, bahagyang ngumiti. Parang panalangin din yan. Mas mabango, sagot ni Carlo, at sabay silang natawa, mahina, ngunit totoo. Mula sa loob, pinanood sila ni Marta. Tahimik lang siya, pero ang mga mata niya ay malalim. Hindi niya kailangan marinig ang usapan. Ang kilos ni Carlo, ang paraan ng kanyang pagbukas ng katawan at puso sa isa pang nilalang na durog, iyon na ang sagot. Ang tinapay, bulong ni Marta sa sarili, habang nililinisan ang hurno, ay gawa sa 4 lang, harina, tubig, lebadura, at hangin. Pero kung sa kamay ng taong handang magmahal, nagiging himala ito. At sa labas, habang dahan-dahang nauubos ni Dominico ang tinapay sa harap ng isang taong minsang sumigaw sa plaza, may hangin na dumaan sa pagitan nila, hindi malamig, kundi mainit. Parang kapirasong liwanag mula sa liham ng isang anak. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa likod ng dam ng San Pedro, tinatabunan ang kalangitan ng ginintuang liwanag na parabang isang basbas mula sa itaas. Sa gitna ng Vatican, sa isang courtyard na karaniwang tahimik, may mga mesa ngayon na pinagtagpi-tagpi, lumang kahoy, simpleng tela, at mga plato't kutsara na hindi magkakatulad. Bakit dito? Tanong ni Antonio habang pinagmamasdan ang setup. Pwede namang sa loob ng isang hall. Mas ligtas. Mas magarbo. Ngumiti si Papa Leo habang sinisilip ang courtyard. Kailan pa naging mas mahalaga ang ganda kaysa sa init ng loob? Hindi nakaimik si Antonio. Sa gilid, abala si Marta sa pag-aayos ng mga basket ng tinapay. Carlo ay nasa tabi niya, sinisilip ang bawat piraso na inilalagay sa mesa. Si Dominico ay tahimik, bit-bit ang pitsel ng tubig, pilit ginagaya ang kilos ng mga madre. Mas mabigat pala tong pitsel kaysa sa akala ko, bulong ni Dominico. Kahit anong dalahin, mas magaan kapag alam mong hindi ka na nag-iisa, sagot ni Carlo, at sabay silang tumawa. Mula sa kabilang bahagi ng courtyard, si Sofia ay abala sa paglalagay ng baterya sa kamera. Hindi siya dumating bilang reporter ngayon. Dumating siya bilang saksi. May dala pa rin siyang lens, pero hindi na yon ang kanyang mata, ang puso na. Ang tinapay na yan, narinig niyang sabi ni Marta sa isang voluntaryo, gawa sa kamay ng lalaking dating sigaw ng kalsada. Ngayon, tinignan ng Pag-asa. Maya-maya ay nagsimula nang dumating ang mga bisita. Lalaki, babae, bata, matanda. May mga pulubi. May mga manggagawa. May ilang madre. May mga gwardiya na hindi naka-uniforme. Lahat ng klase ng tao ay naupo sa isang mesa. At sa bandang dulo, sa lilim ng isang puno, naroon si Francesca. Tahimik lang siya. Hindi siya nagpaabot ng salita kay Leo. Hindi siya nagsalita kay Carlo. Pero naroon siya. At para kay Carlo, sapat na yon. Napansin niya agad ang kanyang presensya. Hindi na siya nagulat. Hindi na rin siya nagtago. Sa halip, tumango siya, bahagyang ngiti, at tumingin sa plato sa kanyang kamay. Tinapay. Mula sa sariling masa. Mula sa kamay na minsang winasak ang kanya. Hindi siya lumapit. Wala pa roon ang oras para sa pag-uusap. Ngunit ang presensya ni Francesca ay tila apoy na tahimik na nagsisindi ng ilaw sa isang tulay na dati nasunog. Alam mong hindi ito biro, bulong ni Marta kay Carlo habang inilalagay ang mga tinapay sa mesa. Pagdating ng gabi, may mga tanong. May mga paningin. At dapat kaya mong tumayo. Hindi ako tumatayo para sa kanila, sagot ni Carlo. Tumatayo ako para sa tinapay. Sakto, sagot ni Marta. Dahil pagtotoo ang intensyon, sumusunod ang himala. Maya-maya pa'y dumating si Leo, walang sutana, nakaputing kamisa at simpleng pantalon. Nilapitan niya ang dulo ng mesa, kumuha ng isang tinapay at nagsalita. Ngayong gabi, sabi niya, wala tayong upuan ng hari.
Wala ring upuan ng mahirap. Wala sa taas, wala sa baba. Lahat tayo'y gutom. Lahat tayo'y inaanyayahang kumain. Tahimik ang buong courtyard. Ang liwanag ng kandila'y sumasayaw sa mga mukha ng bawat isa. Walang flash ng kamera. Walang anunsyo sa media. Ngunit ang katahimikan ay mas malalim kaysa sermon. Naglakad si Leo papunta sa gitna at inabot ang tinapay kay Francesca. Isang simpleng kilos, walang salita. Tinanggap ito ni Francesca at sa paghawak niya, pansamantalang napapikit. Walang patawaran na sinabi. Walang inaamin ko ni o pinapatawad na kita. Ngunit sa ihip ng hangin at amoy ng tinapay, may bagong espasyo ang pananahimik nila. Isang pahina na maaaring buklatin. Muling nag-ikot si Carlo, dala ang basket ng tinapay. Lumapit siya sa isang batang lalaki na tila tahimik sa gilid, kasama ang kanyang ina. "Paborito mo ba ang tinapay na may rosemary?" tanong niya. Tumango ang bata. "Ito ang paborito ng anak ko," dagdag ni Carlo, sabay abot ng isa. "Chef din siya, gaya mo siguro." Umiti ang bata. At sa ngiting iyon, tila nabawasan ang bigat sa balikat ni Carlo. Sa malayo, pinapanood ni Sofia ang eksena. Hindi niya kinuhanan ang lahat ng ito. Minsan, ang mga bagay na tunay ay kailangang maramdaman bago iulat. Ngunit nagsulat siya sa isip. Ang lalaking kilala noon bilang pulubi ng plaza ay ngayon tagapaghain ng tinapay. Hindi santo. Hindi bayani. Isang tao lang na muling piniling tumayo. Sa harap ng mga nasaktan niya. Sa harap ng sarili niyang pagkatalo. At sa mga kamay niyang may lamat, nabuo ang isang tulay ng katahimikan at apoy. Habang palalim ang gabi, habang nauubos ang tinapay, habang unti-unting lumalamig ang hangin, hindi nagkakagulo ang mga tao. Walang kaguluhan. Walang ingay. Wala ring sermon. Ngunit ang dami ng hindi sinasabi ay parabang sapat na upang bumuo ng dasal. "Ngayon ko lang naramdaman," sabi ni Domenico habang nauupo sa tabi ni Carlo, "na kahit walang bahay, pwede palang makaramdam na nasa tahanan." Tumango si Carlo. Dahil ang tahanan, hindi palaging may bubong. Minsan, tinapay lang at kamay na marunong tumanggap. Sa kabila ng courtyard, si Francesca ay dahan-dahang kumagat sa tinapay. Pinikit niya ang mata, at ang unang maalat linamnam ng rosemary ay bumalik sa kanyang alaala, hindi ng gabi ng trauma, kundi ng isang tanghaling kumain sila ng paboritong tinapay ni Maria sa tindahan. Hindi pa niya napapatawad si Carlo. Pero ngayon, hindi na rin siya alipin ng galit. At habang ang mga kandila'y isa-isang nauupos, at ang hurno sa panaderya ay pinapatay na, may isang apoy ang nananatiling buhay sa mga mata ng mga naroroon, ang apoy ng pagbabalik. Ang tulay ay hindi pa buo. Ngunit ang apoy ay nariyan. At handa na itong itawid ang mga puso. Maagang dumating si Martha sa panaderya. Ang mga ilaw ay malamlam pa, at ang hurno'y malamig. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng umaga, may nakaupo na sa lamesa, si Carlo, hawak ang isang papel at ballpen, nakayuko, nagsusulat. Hindi niya ito ginambala. Lumapit siya sa likod, sinilip ang ilang linya. "Anak, ngayong araw ay inukit sa akin ang iyong pangalan. Sa bawat masa ng tinapay, iniisip ko kung paano ko maipapadala sa iyo ang amoy ng kusina natin noon. Wala akong maibabalik na nakaraan. Pero maaari akong mag-ukit ng bago. Kahit pa dahan-dahan. Kahit pa sa pamamagitan lang ng sulat." Tahimik siyang umatras. Binuksan ang horno. Sinindihan ito. Ang mga apoy ay sumiklab na parang tinutugunan ang init na unti-unti ring bumabalik sa puso ni Carlo. Ilang araw matapos ang hapunan na inorganisa ni Leo, isang bisita ang dumating sa panaderya. Si Carlo ay abala sa pagbibilang ng mga bagong delivery ng harina nang tinapik siya ni Antonio sa balikat. "May naghahanap sa iyo," anito. Pagharap niya, halos mabitawan niya ang supot ng asukal. "Elena," bulalas niya. "Hindi ko akalaing di." Ang babae sa kanyang harapan ay payat, matikas, at matalas ang tingin. May bitbit siyang bag na halatang galing pa sa biyahe. Hawak din niya ang isang maliit na kahon, lumang kahon ng tsaa, na parang ginamit na lalagyan ng mga lihim. "May oras ka?" tanong ni Elena, malamig ang tinig ngunit hindi bastos. Tumango si Carlo. Inakay niya ito sa gilid ng panaderya kung saan may maliit na mesa. Tinanggal ni Elena ang salamin sa mata at inilapag ang kahon. Si Paulo nakita ang video. "Binasa ang mga sulat mo. Binigay ko sa kanya."
Hindi ko tinago. Karapatan niya. Hindi makatingin si Carlo. Ayaw ko siyang pilitin. Alam kong nasaktan ko kayo. Tumango si Elena. Alam naming totoo ang mga ginawa mo noon. Pero totoo rin ang sakit namin. Kaya ito ang tanong ni Paulo, kung magkita kayo, kaya mo bang harapin ang lahat ng walang palabo? Walang pangakong hindi mo kayang tuparin. Walang drama? Kung ang ibig mong sabihin ay, handa ba akong magpakatotoo, sagot ni Carlo, marahang tumango. Walang ibang paraan. Tahimik si Elena. Kinuha ang isang papel mula sa loob ng kahon. Isang address. Isang araw. Isang oras. Isang kape lang. Wala kang dapat patunayan. Pero gusto kanyang makita. Pagkaalis ni Elena, natagpuan ni Carlo ang sarili niyang nakaupo, nakatitig sa pader ng panaderya, hawak ang papel na parang itinuturing nitong buhay. Ngunit bago pa siya makalubog sa sarili, isang tinig ang bumasag sa kanyang katahimikan. Ngayon ay oras ng trabaho, hindi ng drama, sabay tapik ni Marta sa balikat. May misyon ka. Anong misyon? Tanong niya, bahagyang ngumiti. Gagawa ka ng isang uri ng tinapay araw-araw. Isa lang. Pero espesyal. At hindi ito para sa'yo. Para ito sa isang taong hindi mo pa kilala, pero nangangailangan. Napakunot ang noo ni Carlo. Isang espesyal na tinapay. Araw-araw. Tumango si Marta. Kahit pagod ka. Kahit wala sa mood. Kahit may sulat kang hinihintay. Dahil ang tunay na pagbabalik ay hindi nasusukat sa grand gesture, kundi sa tibay ng pang-araw-araw. Anong klaseng tinapay? Ikaw ang pipili. Araw-araw. Basta totoo. Nagsimula siya kinabukasan. Sa unang araw, tinapay na may olibo at tim. Inalay niya ito sa isang batang lalaki na umiikot sa simbahan tuwing alas 10, namumulot ng mumo. Kinabukasan, tinapay na may bawang at keso, iniabot niya kay Domiko, na ngayon ay tumutulong na rin sa paghuhugas ng tray. Sa ikatlong araw, tinapay na may pinatuyong kamatis at langis ng oliba. Inilagay niya ito sa basket sa labas ng panaderya, walang pangalan, walang tag. Marta, sa likod ng lahat, ay tahimik lang. Pero bawat hapon, sinusulyapan niya ang listahan ni Carlo, kung saan isinusulat nito ang pangalan ng tinapay, sino ang nakatanggap, at anong inspirasyon sa likod nito. Bakit mo pa isinusulat? Tanong niya isang araw. Para maalala ko kung sino ako, sagot ni Carlo. At kung sino ang sinusubukan kong maging. Nang sumapit ang araw ng tagpuan, hindi siya nagdala ng sulat. Hindi siya nagsuot ng bago. Dala lang niya ay isang tinapay, paboritong recipe ni Maria, may rosemary at honey. Pumunta siya sa cafe na nasa loob ng isang maliit na bookstore. Tahimik. Walang turista. At sa isang sulok, naroon si Paulo. Matangkad na ito, payat, halos kahawig ni Maria. Naka-jacket, may hawak na libro, at may mata na tila bumantay ng maraming gabi. Nagkatinginan sila. Walang yakap. Walang sigaw. Tumango lang si Paulo. Upo ka. Umupo si Carlo. Inilapag ang tinapay. Alam kong hindi sapat to, sabi niya. Pero ito ang kaya kong ibigay ngayon. Hindi agad kinuha ni Paulo ang tinapay. Sa halip, tumingin siya sa ama. Mahabang katahimikan. Ayaw kong pag-usapan ang nakaraan. Hindi pa ako handa, Anya. Hindi mo kailangan, sagot ni Carlo. Gusto lang kitang makita. Tumango si Paulo. Gusto rin kitang makita. Hindi ko alam kung saan ito pupunta. Pero nandito ako. Sa gitna ng amoy ng kape at tinapay, sa ilalim ng mga libro at pagod na salita, may naipong bagay na mas mahalaga, isang tabla. Hindi patulay. Hindi pa tahanan. Pero tabla. Una sa marami. Sa gabing yon, muling bumalik si Carlo sa panaderya. Tahimik. Walang ilaw. Ngunit pinainit niya ang hurno, kinuha ang harina, at nagsimulang magmasa ng bagong tinapay. Ang espesyal na tinapay para sa araw na yon, harina, tubig, asin, at isang buo, sariwang itlog. Tinapay ng panunumpa. Tinapay ng pagbangon. Sa mesa, nagsulat siya ng pangalan sa papel. Tinapay ng pagbabalik. Para sa mga ama. Para sa mga anak. Para sa gitna.
At sa pagpasok ni Marta kinabukasan, nakita niya si Carlo, pagod ngunit matay buhay, hawak ang tinapay, at isang pirasong kahoy sa tabi ng basket. "Anong yan?" tanong ni Marta. "Unang tabla," sagot ni Carlo. "Sa bagong tahanan na sinusubukan kong itayo." Ang amoy ng kape ay mas matapang sa loob ng maliit na cafe kaysa sa karaniwan. Mga mesa ay gawa sa kahoy na tila hindi pantay ang putol, at ang ilaw ay dilaw at malambot, perpekto para sa mga taong gustong magtago sa mata ng mundo. Isa ito sa mga lugar na pinili mo hindi dahil sa serbisyo, kundi dahil sa katahimikang iniaalok ng mga tagiliran nito. Maaga si Carlo. Nasa sulok siya ng cafe, nakatalikod sa bintana, tinatakpan ang kaba sa dibdib sa pamamagitan ng pagkuyom sa kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Nakalagay sa harap niya ang isang maliit na supot, laman nito ang rolyong tinapay na may rosemary, paborito ni Maria, ang ina ni Paulo. Hindi niya alam kung kakainin ba ito, o kung itatapon, o kung tatawanan siya. Pero ito lang ang kaya niyang dalhin, isang piraso ng kanilang dating mundo. Lumapit ang waitress. "Order po." "Isa lang po tubig." "Malamig." Tumango ito at umalis. Pagkatapos ng 2 taon, ito ang unang pagkakataon na magkakaharap sila ni Paulo, hindi sa alaala, hindi sa liham, kundi sa presensya. At dumating siya. Payat si Paulo. Matangkad, nakasuot ng maitim na jacket. Wala sa kanyang anyo ang batang dating umuupo sa karton oven nila noon, pero nasa mga mata pa rin ang bakas ng batang minsang lumuhod sa tabi ng kama ni Maria. Tumigil siya sa may pinto, tinapunan ng tingin si Carlo, at tahimik na lumapit. "Pwede bang dito?" tanong niya. Tumango si Carlo. Siyempre. Umupo si Paulo. Wala siyang dinalang bag, wala siyang isinukbit na laptop o libro. Para bang ang dalang bigat ay hindi mula sa bagay, kundi sa mismong pag-upo sa tapat ng isang lalaking minsang sumira sa kanya. Hindi muna nagsalita si Carlo. Hinayaan niyang dumaan ang ilang segundo. "Salamat sa pagpunta," mahinang sabi niya. "Hindi ko ito inaasahan." Nagtaas ng tingin si Paulo. "Hindi ko rin inaasahan na pupunta ako." Tahimik silang pareho. Tanging tunog ay ang malumanay na jazz mula sa radyo ng cafe, at ang kaluskos ng tsinelas ng waitress sa sahig. "May dala ako," patuloy ni Carlo. Wala sa salita. "Pero baka maalala mo." Inilapit niya ang supot. Binuksan ito. Inilabas ang tinapay, mainit pa, malutong sa labas, malambot sa loob, at may amoy na sumisigaw ng alaala. Napatingin si Paulo. Sandaling katahimikan. "Paborito iyan ni Mama," mahinang sabi niya. Tumango si Carlo. "Ginawa ko kaninang madaling araw. Hindi ko na matandaan kung ito pa rin yung lasa niya noon. Pero sinubukan ko. Sa abot ng kaya ko." Hindi niya inaasahang kunin ni Paulo ang tinapay. Pero kinuha ito ng binata. Hindi pa kinakain pero hinawakan. Inikot-ikot sa daliri. Inamoy. Tumingin siya kay Carlo. "Ang panaginip ko noong bata ako," sabi niya, "ay may sarili tayong panaderya. Magkatuwang tayong dalawa. Ako yung maglalagay ng pangalan. Ikaw ang tagaluto." Ngumiti si Carlo. Hindi agad makasagot. Para bang may kamay na sumakal sa kanyang lalamunan, hindi ng sakit, kundi ng pag-asa. "Naalala mo pa rin," sabi niya. "Lahat. Lahat ng maganda pati lahat ng hindi." Tumango si Carlo. "Tama yon. Hindi ko gustong kalimutan mo ang totoo. Kahit ang sakit. Kasi kung burado ang sakit, hindi totoo ang paghilom." Napatingin si Paulo sa kanya. Matagal. Parang sinusukat kung totoo ang sinasabi. "At ngayon? Masaya ka na ba?" tanong ng binata. Hindi agad nakasagot si Carlo. Tumingin siya sa mga kamay niyang may harinang nanatili mula sa pagmasa kaninang umaga. "Hindi pa. Pero hindi na rin ako patay." Bahagyang tumango si Paulo. "Minsan iniisip ko paano kung hindi ka umalis. Paano kung hindi ka nahuli? Ano kaya ang buhay natin?" "Siguro may panaderya tayo," sagot ni Carlo, mahinang ngumiti. "O siguro sira pa rin tayo. Pero sana mas buo kaysa ngayon." Walang sagot si Paulo. Ngunit may bahagyang paggalaw sa kanyang balikat. Hindi pag-iyak. Hindi tawa. Kundi ang bahagyang pagtanggap na hindi lahat ay kayang maipaliwanag. Umupo silang dalawa sa katahimikan.
At sa gitna ng katahimikan, tila lumambot ang paligid. Hindi ko alam kung handa akong bumalik sa buhay mo, sabi ni Paulo sa bandang huli. Pero baka kaya kong sumulat ulit. Kung okay lang sa'yo. Umangat ang tingin ni Carlo, puno ng luha ngunit may ngiti. Araw-araw akong naghihintay sa sulat mo, anak. Kahit walang kasiguruhan. Basta totoo. Tumayo si Paulo dahan-dahan. Hindi siya yumakap. Hindi siya nagsalita ng I love you o salamat. Ngunit habang lumalakad siya palayo, iniipit niya sa kanyang braso ang tinapay na may rosemary. Nang humakbang siya palabas ng cafe, isang sandali ng sulyap, balik tanaw kay Carlo. Isang tingin na hindi nangangako. Pero hindi rin tumatapos. Nang makalabas siya, huminga ng malalim si Carlo. Tahimik. Tahimik na parang dasal. Sa gabing iyon, bumalik siya sa panaderya nang wala sa oras. Binuksan ang horno. Kumuha ng harina. Ng tubig. Ng asin. Isang itlog. Tinapay ng anak. Tinapay ng panibagong pagkakataon. Habang pinapanood niya itong umaalsa sa horno, pumikit siya at bumulong. Salamat, Paulo. Sa kisam ng panaderya, ang apoy ay patuloy na umiilaw. Walang papuri. Walang selyo ng kabanalan. Pero sa tinig ng hurno at sa pulso ng harinang bumabalot sa kanyang mga kamay, naroon ang bagong simula. Lumipas ang mga buwan na tila hindi naramdaman, hindi dahil sa bilis ng oras, kundi sa ritmo ng bagong buhay na unti-unting itinatahi sa loob ng maliit na panaderya sa gilid ng Vatican. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, naroon na si Carlo. Pinipihit ang lumang gripo ng tubig. Hinahalo ang harina. Inaamoy ang levadura. Ang tunog ng hurno na sumisindi ay naging tila pagsisimula ng isang misa, walang sermon, walang chore, pero puno ng dasal. Sa isang sulok ng panaderya, si Don Nico ay naging katuwang na niya. Hindi na siya naglalakad na parang may pasan ang buong mundo. Ngayon, siya na ang unang nagbibigay ng tinapay sa mga bata sa kalye, ngiti ang kapalit ng bawat piraso. Minsan, sabi ni Don Nico habang nag-aayos ng tray, hindi ko alam kung paano ko nalampasan ang dilim. Pero tuwing naamoy ko tong tinapay, parang naaalala ko. Dahil hindi lang ito tinapay, sagot ni Carlo. Parang tayo rin ito, minsan basag, minsan sunog, pero kapag pinaghirapan, nagiging pagkain. Nagiging tahanan. Lumalim ang koneksyon ng panaderya sa mga taong dati itinataboy ng lipunan. Ang mga pulubi, ang mga dukha, ang mga dating hindi tinitingnan ngayon ay may lugar. Hindi lang dahil pinakakain sila, kundi dahil pinakikinggan. Si Marta, bagamat masungit pa rin sa labas, ay tahimik na masaya. Napansin ng lahat na mas malambot na ang kanyang tinapay, at minsan, nahuhuli siya ni Sofia na nakangiti habang nakatitig sa batch ng cinnamon rolls. At si Sofia, bagamat wala na sa balita araw-araw, ay laging dumaraan. May dala siyang notebook, hindi para sa headlines, kundi para sa mga kwentong hindi kailangang ilathala. Sabi nga niya minsan, ang totoo, minsan, mas mahalaga kung walang kamera. Isang araw, dumating si Francesca. Tahimik. Walang anunsyo. Pumasok lang siya sa panaderya, suot ang isang simpleng scarf. Si Carlo ay nasa likod, nagbubuhat ng harina. Nang mapansin siya ni Marta, isang tango lang ang palitan nila, sa katahimik na lumabas si Marta, para magbigay ng espasyo. Hindi agad lumapit si Francesca. Tumingin muna siya sa paligid. Sa mesa kung saan siya minsang naupo. Sa tray ng tinapay na may rosemary. Sa mga pader na may bakas ng sigasig, hindi ng luho. Mainit pa ba ang tinapay mo? Tanong niya. Napalingon si Carlo. Napatigil sa kilos. Parang ilang segundo siyang hindi makahinga. Mas mainit ngayon, sagot niya, pilit ang ngiti. Hindi na dahil sa apoy kundi sa loob. Lumapit si Francesca. Inilapag ang bag sa mesa. Hindi ako bumalik para sa closure, anya. Wala namang nagsasara sa ganitong sugat. Pero napagod na akong laging galit. At pagod na rin akong hawakan ang takot. Hindi ko inaasahang patawarin mo ako, sagot ni Carlo. Pero salamat sa pagbabalik. Tumango si Francesca. Inabot ang isang piraso ng tinapay. Kinagat ito. Pinikit ang mata. Tapos ay ngumiti, hindi ng kalimutan, kundi ng kapayapaan. Masarap, sabi niya. Hindi tulad ng dati. Pero mas buo. Umalis siyang walang pangako. Ngunit ang huling sulyap niya bago lumabas ay punang pahintulot.
Makalipas ang ilang linggo, isang hapon na abala si Carlo sa paggawa ng bagong tinapay para sa isang grupo ng batang lansangan, may pumasok sa panaderya. Hindi siya kilala agad. Hanggang sa marinig niya ang tinig. Amoy pa rin ng rosemary. Paglingon niya, naroon si Paulo. Wala siyang dala. Walang kamera. Walang kaibigan. Pero may halatang kapayapaan sa kanyang mga mata. Tumitig siya sa hurno, sa mesa, sa tinapay. Sa ama niya ngayon ay tila ibang tao, ngunit may parehong kamay na ginamit upang buuin muli ang tulay nila. Pwede bang tumulong? Tanong ni Paulo. Hindi agad nakasagot si Carlo. Ngunit may luhang hindi niya pinahintulutang bumagsak. Kailangan kita dito, sagot niya. Lumapit si Paulo. Isinuot ang apron. Nagmasa. Tumawa. At sa una nilang sabayang paghulma ng kwarta, parang bumuo sila ng isang bagay na mas malalim kaysa sa tinapay. Maya-maya pa ay dumating si Leo. Tahimik. Wala sa gitna ng atensyon. Pero umiti siya kay Carlo at kay Paulo. Tumango kay Marta. Tinapik ang balikat ni Dominico. At saka, sumalo ng kwarta. Anong tinapay ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Leo. Tinapay ng bahay, sagot ni Carlo. Walang espesyal na sangkap. Pero sapat para bumalik ka. Nagtawanan sila. Nagkatinginan. Nagpatuloy sa pagmasa. Sa labas ng panaderya, may mga batang naglalaro. May matandang babae na umupo sa tabi ng pinto para hintayin ang kanyang bahagi. May sundalo na nagtanggal ng sombrero upang makibahagi sa mesa. May lalaking nawala ng trabaho at babaeng nagdadalamhati, lahat ay dumarating. At araw-araw, may tinapay na nakareserba para sa bawat isa. Walang pangalan. Walang karatula. Pero lahat ay may kahulugan. Ang panaderya ay hindi na lang kusina. Isa na itong simbahan ng mga basag ngunit muling binubuong kaluluwa. Walang misa, pero may dasal sa bawat masa. Walang sermon, pero may aral sa bawat piraso ng tinapay. Ang mga sugat ay hindi lubusang nagsara. Ngunit ang himala ay hindi sa pagkalimot. Ang himala ay nasa pagpapatuloy. At sa bawat tinapay na inilalabas ng hurno, may isang bahagi ng mundo na muling pinaniniwalaan, sa pagbangon, sa paghilom, sa kabutihan. At ang awa, gaya ng tinapay, ay tahimik na lumalaki. Hindi nagsisigaw. Hindi naghahanap ng papuri. Lumalaki ito, araw-araw. Mainit. Buo. Totoo. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman.